Ang galit ay pinipili. Welcome to this week's devotion na hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Ako po si Pastor Arnold Adriano. Kung gusto mong mapigil ang iyong galit, kailangan mong magpasya na pamahalaan ito. Kailangan mong tumigil sa pagsasabing hindi ko kayang kontrolin ito at maunawaan na kaya mong gawin ito. Katulad ng pagmamahal, ang galit ay isang pagpipilian. Kapag nagalit ka, pinili mong magalit. Walang pumipilit sa iyo na magalit. Madalas na sinasabi ng mga tao ng katulad nito, pinapagalit mo ako. Ngunit ang katotohanan ay walang sino man ang makakagalit sa iyo nang wala kang pahintulot. Ang galit ay isang pagpipilian at kailangan mong piliin na kontrolin ito kung nais mong maging isang mapagmahal na tao. Meron kang higit na kontrol sa iyong galit kaysa sa nais mong aminin. Hayaan mong magbigay ako ng isang halimbawa. Sabihin na natin nasa bahay ka at may argumento na nangyayari sa isang miyembro ng pamilya. Ang mga boses ninyo ay mataas na at ikaw ay naiinis na, ikaw ay galit na, bigla na lamang nagring ang telepono at sinagot mo ng mahinahon, "Hello? Yes? Ikaw ang hinahanap, mahal." Ano ang nangyari? Ayaw mong mapahiya, kaya mabilis mong pinatay ang iyong galit. Ang galit ay madaling kontrolin. Sinasabi sa Biblia sa Proverbs 29 verse 11, "A stupid man gives free rein to his anger. A wise man waits and lets it grow cool." Mula po yan sa Proverbs 29 verse 11 ng New English Bible. Ang sabi po dito, ang mangmang ay nagbibigay daan sa kanyang galit. Ang matalino ay nag-aantay at hinahayaan itong humupa. Nais mo bang maging isang mangmang o isang matalino o isang wise? Paano ka tumugon sa isang sitwasyon ay iyong responsibilidad at sa iyo lamang. Ang galit ay pinipili. Ang oras para magpasya na pamahalaan ang iyong galit ay hindi kapag tumaas na ang iyong blood pressure, tumaas na din ang adrenaline mo sa iyong sistema, nararamdaman mo nang pumupula na ang iyong mukha at nagsisimula ng magtensyon ang iyong mga kalamnan. Sa puntong yon, talo ka na sa laban. Sa halip, magpasya na pamahalaan ang iyong galit bago ka sumali sa meeting or bago ka pa pumasok sa pintuan ng iyong bahay. Magpasya ng ganito. Ngayon, hindi ako magagalit. Hindi ko hahayaang maapektuhan ako ng mga bagay-bagay. Pinamamahalaan mo ang iyong galit sa pamamagitan ng unang pagpapasya. Pagpapasya ng maaga na pipigilan mo ito. Think about this, my friend. What strategies have you used in the past to keep your anger in check? Anong mga strategies ang ginagamit mo para mapigilan mo ang iyong galit? Pag-isipan mo yon. At ang pangalawa, think of a recent situation that has made you angry. What would be a better way to respond to that kind of situation? And how can you get your message across without being foolish? Isipin mo nga ang isang kamakailang sitwasyon na nagpagalit sa iyo.
Ano ang mas magandang paraan upang tumugon ka sa ganong klaseng sitwasyon? At paano mo maipaparating ang iyong mensahe nang hindi ka nagiging mangmang? At ang panghuli, think about this, my friend. What is a loving way to respond to someone who cannot control their anger? Ano ang isang mapagmahal na paraan para tumugon sa isang taong hindi kayang kontrolin ang kanyang galit? Ito po si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.